Isa't kalahating dekada. Isa't kalahating dekada na magka-live-in. So 15 years na. 15 years na magka-live-in itong sina Mary Grace at si Paul. Pero masaklap daw ay hindi man lang daw talaga inaalok pa ng kasal ni Paul itong kanyang kinakasama. Kaya si Grace, hindi maiwasan. Hindi maiwasan mag-isip kung may susunod pa nga ba talagang stage sa kanilang relasyon ni Paul o wala na talagang balak na maging legal ang kanilang pagsasama. Ang babata pa nito ha, kung 15 years sila bata-bata pa rin sila nung nag-umpisa na magsama. Si Paul at si Mary Grace mula sa Laguna. Kausapin na nga natin. Mary Grace, magandang tanghali sa'yo. Kailan kayo nag-umpisang mag-live-in ni Paul? Doon ba sa 15 years na sinabi mo? Kasi yun talaga yung buong duration ng pag-live-in ninyo o yan yung duration naman ng relationship ninyo? Yung relationship po yan actually, 5 years live-in. Ayun, 5 years pa lang kayong nag-live-in. So, yung relationship ninyo, so ang bata nyo pa noon, nung nag-umpisa, boyfriend at girlfriend, hanggang ngayon, kayo pa rin naman, meron na ba kayong mga anak? Wala pa po. Okay. Wala pa rin anak. Si Paul ba ay nangako sa'yo noon, 15 years ago, na kayo ay magpapakasal? Kung hindi man 15 years ago, sabihin na natin itong mga medyo umedad na kayo kasi 29 tsaka 30 years old na kayong dalawa no? May pangako bang ganoon? Yes po, na-mention naman po na may planong magpakasal, ganyan. Plano. Alam mo kasi, Mary Grace, nasa kabilang linya rin naman itong si Paul. Kaya tanungin natin, Paul, magandang tanghali sa'yo, Paul. Magandang tanghali. Tama naman ang lahat ng narinig mo, no? Kaya Mary Grace? Yes po, tama naman po. Ang tagal nyo na. Gusto ko munang palakpakan yung 15 years ninyo, ha? Oo. Dito ba sa 15 years ng pagsasama ninyo, sino ba ang nagpatatag nito? Siyempre sa inyong dalawa. Of course, nagkaroon din ng mga problema. May hiwalayan ba nangyari? May tampuhan din ba sa loob ng 15 years na ito? Yes po, hindi mo po mawawala yun. Kaso pares naman po namin pinaglalaban sa pinipili yung isa't isa palagi. Yun. Paul, kung matatandaan mo, gaano katagal yung pinakamatagal na parang nagkanya-kanya muna kayo nitong si Mary Grace sa 15 years ng pagsasama ninyo? 2 years or 3 po. 2 years? Yung college. Opo. Okay. Nung nag-aaral kayo, ano yun? Nagkatampuhan? Nag-break? Break po. Break muna. Bakit? Anong dahilan nun? Parang hinanap po namin yung isa't isa muna. Parang pinasulit po muna namin sa isa't isa yung mga hindi namin nagagawa sa partner dati kasi bata pa po kami. Mapusok pa kami. Tsaka nag-aaral pa, no? Opo. Iyon. Pero sino naman ang pumili na halika na nga nag-break tayo ng 2 years ba o 3 years? Mga 2 po. 2 years. Nag-break tayong 2 years. Di ko talaga kaya na wala ka sa buhay ko eh. Yung mga ganun. Sino bang hindi nakatiis, Paul? Parehas po kami. Parang inadyaan na rin po ng pagkakataon na magkita kami ulit at magsama. Ayun na. At eto nga, kumbaga 5 years ago ay nag-decide na rin kayo na mag-live-in nitong si Mary Grace. Kaya balikan natin itong si Mary Grace. Mary Grace. Yes po. Ayan na nga. Nag-live-in kayo. Kayo ba nung una ay merong usapan na sige magli-live-in tayo, pero after 1 year, after 2 years na makasettle na rin tayo dito sa tinitigilan natin, magpakasal na tayo, ha? Nagkaroon ba kayo ng usapan na ganyan? Actually, yung first 3 years po namin na live-in, parang hindi po na napag-usapan about yung kasal. Basta parang nag-come up na lang kami. Since pandemic po kasi yun. So, parang doon kami nag-start mag-live-in kasi nga po, di ba, medyo mahirap yung paglabas-labas or yung communication. So, we decided na mag-live-in during that time. Tapos, no,
Actually, kasi yung first live-in namin is yung kasama yung parents ko. So, yung latest 2 years namin, yun yung nakabukod talaga kami na dalawa lang kami sa bahay. Oo. At sa tingin nyo ba, dyan sa 5 years na magkasama kayo, Mary Grace, ay ready na rin kayo doon sa buhay na kasal na kayo at buhay may asawa? At this point po, I think yes, ready na din talaga. So, may mga inaantay na lang din na anong inaantay? ma-push sa kasal. Anong hinihintay, Mary Grace? Andyan si Paul sa kabila. Baka may nakakalimutan si Paul. Lakas-lakasan mo para yung parinig natin medyo rinig na rin talaga ni Paul. Go ahead, Mary Grace. Ano pa ba mga hinihintay mo sa tingin mo? Actually, yung sa kasal din po, kasi syempre 2 years nang kami dalawa lang together. So parang ang kulang na lang naman is yung kasal mismo. So, meron na ba kayong kasi syempre sa mga kaibigan ninyo, sa mga kapamilya, ano ba kayo? Ready na ba kayo financially? Yun yung first na need i-consider, yung financially stability. So actually, yun din yung isa sa mga namin na parang once na magkaroon siya ng opportunity, parang yun, dun na yung best time to settle talaga or to get married. Oo. Ano yung sinasabi mo na once na magkaroon ng opportunity, bakit ngayon ba ang inyong mga trabaho ay unstable pa rin? Hindi naman po, pero sa part niya po, syempre, parang ahead po kasi ako sa when it comes to magtatrabaho. Nauna po ako magtrabaho sa kanya. So sa part niya, parang ngayon lang siya nag-work. So ngayon niya palang, nasusulit yung parang work niya. So, yung fruit of yung labor nitong si Paul. Ngayon niya palang na-experience, ngayon palang rin nahawakan. Yes po. Oh, okay. Ayan, pero hindi niyo ba pero ikaw naman, kung ikaw lang ang tatanungin, meron ka na rin naman mga naisubi na itabi dyan. Opo. Oo, actually, meron naman po kaming ipon. Opo. Oo, pero ikaw naman ay willing na mag-share ng pinaghirapan mo kay Paul kung kakailanganin. Yes po. Oo, kasi alam mo kailangan din ay hindi lang naman talaga yung sabi mo kanina nako, first po yan na unang i-consider. No, I don't think so. Kapag kayo ay mag-aasawa, ang first na una nyong i-consider ay yung maturity ninyo. Okay, yung maturity natin sa mga bagay-bagay. Kasi kahit nga ala namang kwarta, medyo kakapusin, darating ang panahon na ganyan, pero hindi ka naman matampuhin. Hindi ka naman mainitin ng ulo. Oo, at hindi naman ikaw yung sumbong dito, post doon sa social media ng konting diferensya sa inyong mag-asawa. Ibig sabihin, mature ka na i-handle ang mga problemang ito, ready ka na. 'Di ba? What I'm trying to say is you have to be first spiritually and emotionally ready. Okay? Hindi yung mag-aasawa ka kasi, ay kuya po, may pera na kami. Oh, may ipon na kami. Ang dami. Oh, pakasal na kami. Hindi dapat ganon. Okay? Hindi dapat ganon na financial yung inuuna natin. You have to be emotionally and spiritually ready muna. And then, i-check na natin yung finances natin. Ayan naman din yung katotohanan na bawat kilos mo, kapag ikaw ay mag-uumpisa ng buhay mag-asawa, 'di ba? Kahit nga single, kailangan kumita ng pera. Kaya, 'di ba? O tsaka natin pag-uusapan 'yan. Okay? Ayan, Paul. O kumustahin naman natin si Paul. Paul. Yes po. Oo. Sabi ni Mary Grace, nag-uumpisa ka pa lang daw na i-enjoy yung yung mga trabaho mo, ganyan. Hindi ko na pakikialaman kung bakit na-late ka. Basta ang importante, yung responsibilidad naman natututunan mo ng mahalin. Oo naman po. Matagal naman na dito. At kahit papaano, nagsusubi-subi ka na rin. Talaga po, kuripot ako sa nag-iipon po talaga ako. Oo, maganda yan, nag-iipon na para sa future,
'Di ba? Ayan. So, alam mo kasi merong tinatanong itong si Mary Grace. Sabi ko nga kanina, yung 15 years nga ba na pagsasama ninyo, yan yung duration ng pagli-live-in ninyo? O sabi niya, 15 years na kami in a relationship, 5 years pa lang po kami na nagli-live-in. Tinanong ko si Mary Grace kanina, Paul. Sa tingin mo ba sa pagsasama ninyong dalawa ni Paul for 5 years, ay ready na kayo? Sabi niya, mukhang ready naman na po kami. Binibigyan ka lang niya ng consideration dahil nag-uumpisa ka pa lang daw doon sa kinikita mo. Pero ano ba, stable naman yung pinagkakakitaan? Ano pa ba ang hinihintay, Paul, kung meron pa? Wala naman na po hinihintay. As of now naman po, na lumipat na po ako ng trabaho. Mas pinili ko na lang po yung work from home para mas lalo kami magkasama. Kasi yun nasa on-site pa po ako. Parang hirap po. Lagi po akong wala. Dalawa lang kami. Kasama niya lang po yung mga dogs namin. Kaya yung nag-decision na po ako. Mas pinili ko po yung work from home. Kasi parehas din po kami nahihirapan eh. Kapag di kami magkasama, di kami nagkakaintindihan. Di naman kami nag-aaway. Lagi naman namin pinag-uusap. Lagi naman matino. Yan, kumbaga, napapractice nyo na rin yung diplomasya sa loob ng tahanan. Importante yan eh. 'Di ba? Na kailangan hindi naman laging pagka nagtampo ka, tampo na rin ako sa iyo. Oo, kapag nainis ka, inis din mi sa iyo. Ayaw mi. Yan, yung mga ganyan, di ba? So sa tingin nyo ba, kayong dalawa, Mary Grace and Paul, ay mature enough para pumunta na doon sa next level ng relationship ninyo, which is yung marriage nga na hinihintay ninyo? Yes po. Yes, ready na. Ang tanong, meron ka na bang medyo tina-target na date? Makikichismis na kami dito sa Heart to Heart. Kung kailan ang plano mo, Paul? Next year po. Next year na? Totoo ba yun? Nilalakad na din po namin. Totoo yan? Ayos po. Totoo? Opo. Tanong niya po si Mary. Di ikaw magtanong, alam niya ba? Mary Grace, inaayos nyo naman na pala, ang galing naman. Inaayos na, pero ba't para naiinip ka pa rin, Mary Grace? Actually, may times lang minsan na parang, as a girl, you want assurance din, or naririnig niyo yung assurance. Though siya naman kasi, sinasabi naman niya or pinapakita niya naman through action pag magkasama kami. Pero minsan kasi as a girl, di ba, parang minsan gusto mo marinig yung yung feel mo, gusto mo marinig yung feel niya, parang gano'n. So, ayan. Sabihin mo na sa kanya, mag-usap kayong dalawa, Mary Grace. Kasi iba yung pinangakuan ka, di ba? Papakasal tayo next year. Pero yun na yun, sinabi na, pero sa nakikita mo naman, parang wala namang preparasyon, parang kulang naman yata sa lambing, kumbaga wala man lang walang pabaon man lang, aalis ka ba? Anong tawagan nyo? Anong term of endearment ninyo, Mary Grace? Mahal po. Mahal? Lalabas ka ba? Yung pagbili mo sa tindahan, ha? Baka kung mapano ka, kakasal na tayo next year. Baka matapilo ka dyan, ha? Mahirapan ka mag-heels. Kakasal na tayo next year. Yung mga lambing lang na ganun, baka yun yung hinahanap-hanap din ni Mary Grace. Kaya sige na, Mary Grace and Paul, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na mag-usap at sabihin mo na, Mary Grace, kung ano rin yung sa tingin mo na gusto mong maramdaman at ipakita sa iyo ni Paul. At sabi mo nga, yung assurance na, yes, may pangako ng kasal. Pero matutuloy nga kaya ito next year? Eto na ang pagkakataon ninyo. Go ahead, Mary Grace and Paul, mag-usap kayo. Ayun. Hello, ma'am. Hello. 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 Ayun. Alam mo naman na yun, matagal na din naman tayo. So, napag-uusapan naman din natin to. So, yun, minsan gusto ko lang din marinig sa'yo yung, alam mo yun, kung gaano mo
So, gustong-gusto. Kasi alam ko naman na hindi ka naman parang yung nonchalant type ka, parang hindi ka expressive through words, pero through action. Pero ayun, minsan, nasa girl lang, di ba? Parang gusto ko din na naririnig or mas, alam mo yun, alam mo na. Sa araw-araw naman mga binabanggit ko ng lagi Marita, saka kung ano yung mga plano talaga natin. Bago matulog, lagi natin yung nag-uusapan na balang araw makuha din natin yung ano. Love you. Masyado namang matamis naman niya. Baka tumaas naman sugar ng mga nakikinig naman sa atin. Kayong dalaw. Ayan, sandali lang, Paul. Meron ka na bang binigay na engagement ring kay Mary Grace? Neto po. Ha? Neto po. Kaso surprising. Ayoko ano yun eh. Sige. Kasi alam mo, may mga nangangantsaw dito sa ano natin, sa comment section natin sa Facebook, sabi nila, sabi ni Glyza, naku, wala pa kasing engagement ring. Pwede rin, ano? Sabi ni Gail Enriquez, ganun din. Okay. Wag ka raw atat, Mary Grace. May plano naman na raw pala. Engagement ring nga ni. May ganun pa. Din po yung perfect timing. Yun. Baka gusto raw ni baka gusto raw ni Mary Grace na mag-propose itong si Paul. Malay mo naman. Pero sabi nga ni Paul, gusto ko yung sagot na yon ni Paul. Surprise nga eh. 'Di ba? Surprise. Kaya wag na nating pakialaman, pero hindi naman din masama kung i-document ninyo, 'di ba? Ngayon naman i-video 'yan, picture. Baka naman pwedeng pasilip naman din kami rito, ha? Kung sakali may proposal, Paul, ha? Opo. Malapit na ba? Malapit na. Kung kanino man yan. Kung kay Mary Grace man o sa iba, ha? Kay Mary Grace lang po. Kay Mary Grace lang. Sige, hindi. Kasi baka biglang sumagot si Paul ng oo, sige, Kuya Paul. Para alam na ni Mary Grace, di ba, yung gagawin. Diba? Siya. Kaya ano ba ang inyong HEART decision? Ha? H for half and half pa rin ba? Hindi ka pa rin ba mapakali? Mary Grace, i-evaluate muna. A as in approve na approve. Yung R ay hindi, re-reject ko. Tumawa lang ako pero hindi ako natutuwa, Kuya Poy. Ayan. O kaya yung T, try again. Ano dyan ang inyong heart decision? Approve naman po, syempre. Yan. Swak na swak. At para mas approve nga naman talaga ang pagtanggap naman ni Mary Grace dito sa inyong desisyon, at ni Paul din. Paul, sabihin mo na kay Mary Grace ang pinakamatamis mong pangako, ang pinakamatamis mong assurance at yung pinakasigurado na katuparan din ng inyong mga plano para hindi na siya nag-aalala pa na baka hindi pa matuloy yung pinaplano nyong kasal next year. Pwede ba yun, Paul? Kung ready ka na, eto na. Ang floor para sa'yo. Go, Paul. Mahal. Pangako ko sa bawat umaga na gigising ako, ikaw pa rin ang una kong hahanapin. At sa bawat gabi, ikaw ang huling iisipin ko. Huwag ka muna maatas kasi malapit na talaga. Malapit na. Hayaan mo akong gawin yung part ko na ma-surprise ka. Feel ka lang. Kasi ikaw lang naman din talaga. Ahantong din tayo dun sa pinaka-inaasam-asam natin. Sabay natin tatahakin yung mga plano natin. Sa haba ng panahon na pagsasama natin, alam ko naman na minaster natin yung bawat isa kung ano yung kahinaan natin. Gusto tayo malakas, ano yung magpapasaya sa atin. Mas kinilala muna natin ang sarili natin bago tayo tumungtong sa kasalan na talaga. Mahal na mahal kita. I love you. Maraming salamat, Mary Grace and Paul, sa pagbabahagi ng inyong problema. Kasama na rin yung pagdududa, pero syempre sa bandang huli ay may solusyon naman sa bawat problema. Okay?